Dito tayo. Ano yan, Kent? Ito pa. Mga kababayan. Ngayon sasabihin nila na walang mga ghost project ang mga Duterte. Lahat ng mga project nila meron nakagawa. May ads po tayo, huwag po kayo mag-skip. Lahat po yan, build ni Digong. Gawa talaga yan. Sure kayo? Mga kababayan, di ba nung nakaraan nagtanong ako, ituro ninyo mga DDS kung nasaan ang build ni Digong. Ngayon, mga kababayan, syempre, ituturo ko ngayon. Nasaan ba ang build? Ito, mga DDS makinig kayo. Alam nyo ba, mga kababayan, na kung bakit ang Iloilo ayaw kay Duterte? Alam nyo ba ang Iloilo kung bakit si Leni ang pinili? Ito po, mga kababayan. Iloilo International Airport. September 2022 nang buksan ang Ungka flyover sa boundary ng Pavia at Iloilo City. Halos 700 million pesos ang pondong inilaan sa proyekto na layong mapabilis ang trapiko mula Iloilo International Airport. Pero wala pa man 2 linggo nang buksan ang Ungka flyover, muling isinara ang istruktura. Walang pakinabang. Yan ang reklamo ng mga motorista sa isang flyover sa Iloilo City na ginastosan ng higit kalahating bilyong piso. Nasa frontline 700 million si yan, Gio Robles. Kulang-kulang 1 billion. Halos 8 buwan nang nakatiwangwang itong Ungka flyover sa Iloilo City. Sa unang tingin, parang wala namang problema. Pero hindi yan pinadaraanan sa mga sasakyan dahil palpak daw ang pagkakagawa. September 2022 nang buksan ang Ungka flyover sa boundary ng Pavia at Iloilo City. Halos 700 million pesos ang pondong inilaan sa proyekto na layong mapabilis ang trapiko mula Iloilo International Airport. Pero wala pa man 2 linggo nang buksan ang Ungka flyover, muling isinara ang istruktura. Napansin kasing nagkaroon ng vertical displacement o lumulubog ang ilang bahagi ng flyover. Ibig sabihin, may problema sa pundasyon nito. Because as observed, may movement siya. Yun ang nangyari. And that we already know. Diba? Pero as to the real cause, mas mabuti that we will refer to the geotechnical assessment. Patay. Ang Ungka flyover ang inaasahang solusyon sa problema sa traffic sa Iloilo City at sa mga karatig bayan nito. Pero ito ang dahilan kung bakit usad pagungayo ng mga sasakyan sa lugar. Kailangan pa kasing umikot ng mga motorista dahil hindi nga madaanan ang flyover. Palpak kanugon mo lang nga. Palpak, sayang yung biyahe namin dahil di naman madaanan ng flyover. Bumubulong na ang geotechnical investigation para matukoy ang problema sa flyover. Pero Kita kailangan ninyo? na naman ng Department of Public Works and Highways Kita ninyo, mga kababayan, 700 million gid na. Kadako-dako gid sa kwarta nga nasayang gid ba 700 million gid na ba mga di poga, mga di ahak, mga lintian bilatibay gid ba? Kita gid ninyo na. Hindi gid kamo nakapikit gid ba na dungog gid na ninyo kay hindi man gid kamo mga bungol. Pagkaanugon gid ba? Pagkaanugon gid sa 700 million, kung binigay na lang yan sa mga magsasaka at doon sa matubuhan, pang abono, di sana nagkaroon pa ng pang merienda, pang tanghalian, hapunan at pang agahan itong mga kababayan nating Ilonggo. Kaysa ipagawa mo dyan 700 million tapos hindi naman nagamit, di poga. Alam ninyo, mga kababayan, ganito po talaga mga Ilonggo. Kapag magalit ang mga Ilonggo, ang sabihin, maginalalit, sing yawa, kagid piste ka, animal ka, pisting yawa, kagid. Ganun lang sila, akala mo nagakwento lang, gid. Ngayon, mga kababayan, ang nangyari, iba na ang narinig ko sa mga Ilonggo kapag nagalit. Pisting yawa, ginis Duterte. Salamat gid ko sa Ginoo nga di nagid siya ka uwi. Bakit? Aba yung tulay na mundo sa uka, hindi gid magamit. Imbes na mapabadali, may papunta sa airport kay mag-adtumi sa kung gusto namong abroadan kay gusto mi mamasyal sa Hong Kong. Hindi na gid kami makapasyal. Bakit? Di po ga naka-traffic kay ikot-ikot kay sa among lugar gid ba kay ka di man magamit ang 700 million nga tulay.
Giahak ba di bilatibay kina animal ha daw hangag. Gaganon yung mga Ilonggo. Grabe gid ma. Oo, yung magalit sila pisting yawa. Gid ba to si Duterte? Oo. Gagaingon-ingon ra bagid siya na war on drugs siya tapos gapaghimo pagtulay o kalsada. Dapat nag war on drugs na lang siya. Oo. Noon pa kasi nag-focus na lang siya sa war on drugs niya. Katulay-tulay ka kalsada pa, wala namang kwenta, anugon gid yung kwarta. Na? Diyos ko po, mga kababayan. Na? Galit na galit ang mga Ilonggo, kaya imbes na iboto nila, Dota walang kwenta, di poga, kaanugon gid sa kwarta. 700 million, baga na kulang-kulang 1 billion halaga sa tulay. Wa may kalsada overpass, wa may kwenta, di man madaanan. Mga diponggol gid ba, dipoga, ya. Mga bilatibay ta mga dawhangag, mga lintian gid mga animal gid ni si Digong pa. Galit na galit mga Ilonggo, mga kababayan, dipoga. Sabi ng mga Ilonggo, buti na lang na namatyaga namin na maaga-aga pa kasi kung gidaan-daanan na namin ng kalsada na yan, baka matulad kami sa Isabela, biglang bumagsak. Nako, di po, God. Tapos yung mga DDS, dapat sila maniwala, malinis daw si Duterte. Putang ina nila, saan sila nakikitang malinis? Ang taong malinis, mga kababayan, hindi butas-butas ang mukha. Kung malinis ka, hindi maging butas-butas ang mukha mo. Nakita nyo naman yung gaano kalalaki ang mga blackheads, no? Sa mukha ni Digong, ibig sabihin niya nag-oil ng unan yan. Yung unan ni Digong nagkukulay itim na sa agit-it. Kaya ang kadahilanan mga kababayan, no? Di ba napansin niyo kapag tinagyawat ka ng marami yung unan mo madumi? Ganun yan mga kababayan, either unan or kumot or di kaya bedsheet. So ibig sabihin yung mukha ni Digong puro bokbok na sa blackheads. Madaling salita, madumi ang higaan niya. Yeah? Amoy tigulang sa madaling salita, amoy thunderbolts. Ayan, 'di ba? Di pa sila maniwala, malinis daw si Duterte. Potragis na 'yan. Paano naging malinis 'yan? 700 million sinayang, sayang lang hindi nagagamit. Galit na galit yung mga Ilonggo. To, continue natin. Tignan ninyo. Pakinggan ninyo nang makita ninyo. Ng 14 million pesos na bagong pondo para maremedyohan ang palpak na flyover. Gagamitin ang budget sa detailed evaluation, detailed engineering design at engineering investigation. Nakita nyo, Pero habang ang haba ng inaantay bitak. pa ang pagsusuring yan, kailangan daw ng bagong proyekto para maibsan ang problema ng mga motorista. Number one, dyan mismo, is to expand kung anong madadaanin mo dyan sa baba. Ang expansion ng road para na mas mabilis siya. And yung mga alternative na traffic routes which is already in place. Kaya para sa isang ordinaryong tsuper, dapat may managot sa kapalpakan. Taniway lang na lagi. Sana hindi na lang sila nagpatayo ng flyover. Sana makasuhan ng engineer niyan. Sa May 15, ilalabas ng DPWH ang report kaugnay sa estado ng Ungka flyover at kung paano ito remedyohan. Nagpabalita mula sa frontline. Kita nyo mga kababayan. Gio Robles, News. Ayan. Kita ninyo, Duterte Legacy, palpak na flyover. Pag dumaan ka yan, magpa-fly ka talaga. Bakit? Magpa-flyover ka. Pag dumami kayo sa taas, biglang bumigay. Nako. Nakita nyo naman yung si Isabela, mga kababayan, kung anong resulta. Baka nakalimutan nyo si Isabela. Hanapin natin yung si Isabela kung anong nangyari. Ito. Isabela, tulay, bumigay. Diyos ko, kita nyo naman Raise your hand. Sinisisi ni Pangulong Bongbong Marcos ang palpak na disenyo ng tulay sa Isabela kaya ito gumuho noong isang linggo. Personal na binisita ni PBBM ang nasabing lugar kung saan naiwan pa ang isa sa mga truck na nakasabit sa tulay. Sabi ni Marcos, 1.8 billion pesos ang pondo para rito pero ibinaba raw sa 1 bilyong piso para makamura. Ang resulta, nabaliwala ang pagtitipid dahil kailangan buuin uli ang tulay. Diba? 1.8 billion ang pondo. Ginawang 1 billion para makatipid. Para yung 8 million
Mga kababayan, yung 800 million, mabulsa. Kasi 1.800 million yan, mga kababayan. 1.8 billion. Or 1.800 million. Ngayon, hindi. 1 billion 800 million. Ngayon, mga kababayan, para daw makatipid, kinuha ang 800 million, 1 billion na lang. Ayun nga, bumigay. Tapos, kailangan yung estilo ng proyekto ay ganun ang hitsura. Ikaw ba naman gagawa ka ng bahay? Gusto mo singlaki ng Burj Khalifa. Yung bahay, singlaki ng Burj Khalifa. Ang pondo sa Burj Khalifa ay $30 billion. Ngayon, ikaw na isang pobre, gusto mong gayahin sa probinsya, Burj Khalifa, ganyan kataas. Tapos, ang budget mo ay 1,000 pesos lang. Anong gagamitin mo? Ting-ting? Diba? Okay lang naman. Kung $30 billion ang gastos ng Burj Khalifa sa Dubai, sa Pilipinas, pwede ka niyan mag 30 million pesos. Puro kawayan. Puro kawayan ang gamit. Totoo yan. 30 million pesos magagaya mo na ang Burj Khalifa. Ngunit puro kawayan. Diba? Puro kawayan. Magagaya mo. Yung Eiffel Tower sa Paris, yung Petronas sa Malaysia, magagaya mo yan. Yun nga lang, kawayan. Si Digong, ba't hindi na lang ito nagawa ng tulay na kawayan kung titipirin lang din naman? Biruin nyo, tinipid nyo na ang pondo, tinipid pa ng kontraktor kay ninanakawan, tinipid pa ng engineer kasi kinukupitan, pagdaan ng sasakyan, na putang ina, namigay lahat. Ayan ang legacy ni Dutae. Tignan ninyo mga kababayan, ulitin nyo 1.800 million ang budget. Ginawang 1 billion, tinapyas ang 800 million. Sa 1 billion, magiging 800 million na lang yun. Bakit? Kukupitan yun ni senador at ni engineer. Tag 100 million sila. Sa 1 billion, 800 na lang. Pero ang budget ng tulay, 1 billion talaga. Sa 1 billion budget, nanakawan ni senador, 100 million. Nanakawan ni engineer, 100 million. So, 800 million na lang. Pagdating kay kontraktor, kukupitan ni kontraktor ng 100 million, 700 million na lang. Pagdating kay, sino? Foreman? Pagdating kay construction worker, kukupitan pa nila yon, nagiging 600 million na lang. Pagdating doon sa mayors, congressmen, governors, tag 100 million sila, 300 million na lang. Pagdaan ng sasakyan, 1 billion ang price pero 300 million lang ang halaga. Putang ina, yung bakal bawat daan, isa-isa, dalawa-dalawa na lang. Pagdaan ng sasakyan, boom, panis. Yun yung gusto mong magpatugtog na, saan ka punta, to the moon, road trip, brum brum, bagsak sa ilog, ayun, patay. Di ba? Kita nyo mga kababayan, ganyan po mga kababayan na wala talaga. Ito pa, Esperanza Bridge sa Agusan. Isa pa yan. Kaya kita mo mga kababayan, kaya po si Pulong, yan ang isa sa kadahilanan na kung bakit babakwit na siya. Mahina kasi yung materialis, tinipid, mahina ang quality. Totoo yan, Pulong's youth man. Kasi ganito yan paghati-hatian na nila yan. Yung halagang 1 billion na yan, kukupitan yan ni DPWH at ni senador or ni congressman. So magiging 800 million na lang. Kukupitan pa yan ni kontraktor, 100 million, so magiging 700. Kukupitan pa yan ng mga worker ni kontraktor, magiging 600 na lang. Kukunan pa ni mayor yan, kukunan pa ni governor, kukunan pa ni chairman. 300 million na lang ang tira. 300 million, pwede mong buuhin. Ganon kalaki, 300 million. Pero hindi na siya singtibay nung 1 billion. Tinipid na nga, imbis na 1.800 million, 1.8 billion, naging 1 billion na lang kasi tinipid, titipirin pa. Ayan nangyari, mga kababayan. Ito. Hanggang 44 tons lang daw ang bigat na kaya ng tulay. Pero ang isang truck pa lang, mahigit 100 tonelada na ang bigat.
It is a design flaw. Mali yung design. Ngayon, babalik na naman tayo. Gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, papalitan. Parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Believe me, we will find out who is responsible. Basically, who made the design? Because their design is poor. Look, what happened? Di ba? Believe me, may mananagot dito. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, believe me talaga. So yun lang mga kababayan, yung ating live ngayon. Kita nyo naman. Kita nyo naman. Okay naman. 'Di ba? Nako po, kawawang nila lang. Kawawa talaga mga kababayan yung nangyari. So yun lang mga kababayan, mag-ingat po kayo palagi. 1 oras na po tayo. 'Di ba? Diba? Kelly, hello po sa iyo, Ma'am Kelly. Nako, mahirap umuwi sa Pilipinas, Ma'am. Tsaka na lang kayo umuwi, Ma'am, kung for goods na. Yung retirement na, mag-alaga na lang ng baka, baboy, kambing, manok. Tapos bibe. Ayan, mag-retired na ba? Yung ganon. Pero hanggat malakas pa yung buto nyo, dyan lang kayo sa abroad, na kayo umuwi. Uwi na lang kayo pag mag-retiro na lang kayo. Dito sa Pilipinas, wala. Diba? So yun lang mga kababayan, mag-ingat po kayo palagi.